Shit! Hindi ka panipaniwala. Itinapakio ang kamerang cellphone sa mukha ko at nagsimulang makdilog. Hey guys, Lucas here. Alam niyo ba kung nasaan ako ngayon? Hindi sa Paris, hindi sa Tokyo. Nasa pinakabulo na istasyon akong bus malapit sa border ng probinsya. Can you believe it? Kinansela ang flight namin dahil sa bagyo, kaya ngayong kailangan namin tumawid sa border gamit ang lumang bus na ito. OMG! Ang baho pa. Itinigil ko ang video at isinilit ang cellphone sa bulsa. Sa tabi ko, si Jenny ay nanginginig habang nakatingin sa cellphone niya. Lucas, nabasa mo na ba ang balita? May engkwentro dito sa lugar na ito. Tapos marami kidnapping. Namumutla si Jenny habang nagsasalita. Tumigil ka NGA Jenny. Sabat ni Ken. Napapanggap siyang leader ng grupo namin, pero bakas din sa mukha niya ang takot. Wala tayong choice. Ituling ang diyaan papunta sa kabilang bayan para makauwi. Basta makarating aja tayo, tapos na. Bumusina ang driver. Beep. Beep. Ang bus ay parang galing pa noong 1990s. Punit-punit ang MGA upuan at maalikabok ang sahig. Nakalat ang MGA basket mano at MGA bagahe. Napangiwi ako. Ang Nike ay Jordan Keo. Sira na. Sumakay kami sa bus. Walang aircon. Kailangang buksan ang bintana. Halo-halo ang amoy alikabok, sigarilyo, at parang bagong. West Trip Eder. Pinakamalalang biyaheng buhay ko. Nagsur akong earphones at pumikit. Sa isip ko, nadarasal ako. Please. Sana makaalis na ako agad sa impyernong ito. 11:00 gabi. Nagising ako mula sa pakakailip. Umaklok ang bus na para matatanggal ang bituka ko. Hindi na kalsada ang dinadaanan namin. Mabato at lubak-lubak na diyaan sa bundok. Pasingin ko sa labas, wala akong makita. Fog, hamog. Ang puting hamog ay tumatakip sa windshield ang bus. Malabo ang ilaw ng sasakyan. Nasaan na tayo? Bulong ni Jenny. Hindi na gumagana ang GPS. Sabi ni Ken habang inalog ang cellphone. Walang signal. Bigla naling. Bug! Isang malakas na kalabog at tumagilid ang bus sa kaliwa. Nauntok ang ulo ko sa salamin ng bintana. Namati ang makina. Namati ang MGA ilaw. Agad na bumalot ang dilim. Nakagulo ang MGA tao sa loob. Iyakan MGA bata, sigawan MGA pasahero. Bumaba ang driver na may dalang flashlight. Maya-maya ay bumalik siya at nagsalitang mahaba sa lokal na dialekto, marahil Ilocano o Bisaya. Hindi namin naintindihan. Pero sa kilos niya, alam na namin. Sira ang bus. Isang pasahero sa tabi namin ang marunong maingles ng kaunti. Bus broken. Cannot go. We must walk to Dillage. Sira ang bus. Hindi na andar. Kailangan nating maglakad papuntang baryo. What? Sigaw ko. Maglalakad? Ngayong oras na ito? Sa gubat na ito? Yes. Danger here. Cold here. Oh. Delikado dito. Malamig. Kaming tatlo ay nakatinginan. Ang temperatura sa labas ay nasa 10 degrees siguro, kung nasa matataas na lugar tulad ng Benguet o Bukidnon.
Nakatishet ling kami na manipis. Patena. Naiyak na si Jenny. Papatanyin tayo sa gubat. Napilitan kaming bumabang bus. Sobrang kapal ng hamog, halos hindi ko makita ang sarili kong kami. Maputiit madulas sa ilalim sapatos. Ang brand new kong sapatos ay naging puti na. Pero ngayon, hindi na mahalaga ang sapatos. MS mahalaga ang mabuhi. Sumunod kami sa grupong MGA pasahero. Pero maya-maya, nakahiwalay kami. Natanggal ang sapatos ko kaya pinulot ko muna. Paglingon ko, nawala na sa hamog ang MGA tao sa unahan. Hey! Wait! Hey! Sandali! Sumigaw si Ken pero walang sumagot. Tunog ling hangin uhos. Uhos. Ang naririnig. Nawala na sila. Umiyak na si Jenny. Nawawala na tayo, Lucas. Mamamatay na tayo. Tumahimik ka, NJ. Galit kong sigaw. Sa tutuling, takot din ako. Binuksan ko ang flashlight ng cellphone. 15% na ling ang baterya. Sa paligid, ang MGA punong kawayan at malalaking puno ay parang MGA kaming demonyo na nakabaluktot. Kaluskos. Kaluskos. May narinig kaming tunog mula sa damuhan. Kaming tatlo ay nanigas na parang bato. Ano yun? Naghahanap si Ken pwedeng maging sandata kahit kahoyling. Pero wala. Bigla naling. May liwanag na lumitaw. Liwanag usulo o flashlight na gawa sa kawayan. Ang dilaw na apoy ay tumagos sa hamog. Tao. Tulong. Help. Tuwang-tuwang sigaw ni Jenny at akmang tatakbo. Pero hinila siya ni Ken. Teka. Tingnan mo muna. Sa ilalim liwanag, lumitaw ang MGA tao. 3 lalaki. May suot silang sombrero o putong sa ulo. Madilim ang suot nila. 8. Sa berwang nila, may nakasubit na itak, bulo. Ang MGA mukha nila ay seryoso. Dahil sa liwanang usulo, MS lalong mukha nakakatakot ang MGA mukha nila. Oh my God! Napalunok si Lucas. Mahipit na nakakapit si Jenny sa braso ko. Hold upper. MGA hold upper sila. Bulong ni Jenny. Papatanyin nila tayo at ibebenta ang kidney natin. Naihi na ako sa takot. Nakita na kaming MGA lalaki. Wala silang sinasabi. Ang isang lalaking may ita ay diri-diretsong lumakad palapit sa amin. Kitang-kita ko na hinawakan kami niya ang hawakan itak. Run? Or fight? Takbo o laban? Tanong ni Ken. Hindi tayo makakatakas. Sagot ko habang nanginginig ang tuhod. Huminto ang lalaki sa mismong harap namin. Bubunutin ba niya ang ita? Ang tibong puso ko ay parang lalabas na sa dibdib. Tapos na. Dito na matatapos ang buhay ko. Hinawakan lalaking may putong ang balikat ko. Ang kami niya ay magaspang at matigas na parang sangang kahoy. No. Don't kill me. Sigaw ko at na pumiglas. Nadulas ako sa putiit na tumba. Ang $500 jeans ko ay puno ng putik. Sinubukan ni Ken na awatin, pero hinawakan 2 lalaki ang MGA braso niya. Si Jenny ay hindi na makaboses. Nanginginig na ling at umiiyak. Take my money. Take everything.
Kunin niyo na ang prakeo. Kunin niyo lahat. Hinugot kio ang walit sa busait inihagi sa kanila. iPhone 15 Pro Max. Tech IT. Pati cellphone kunin niyo na. Inihagis kio rin ang cellphone. Pero, hindi man lang tiningnan ng MGA lalaki ang walit cellphone. Wala silang sinabi. Seryoso lang ang mukha nila habang itinatanyo kami. Tapos, sa pilitan kaming hinila papunta sa isang direksyon sa gubat. Hindi nila gusto ang perakin. Humahagulgol na sabi ni Jenny. Ang gusto nila siguro ay ang MGA laman loob natin. Hindi kio alam kung gaano katagal kaming naglakad sa hamog. Sa huli, nakarating kami sa harap ng isang lumang bahi na gawa sa kahoy, o bahi kubo. Madilim ang bahi, at may mahinang ilaw lang sa loob. Mukhang bahi mangukulam. Tinula nila kami pakyat ang bahi. Pasok. Pasok. Nagsalita sila sa lokal na dialekto, ang igas ang boses. Walang kusyente sa loob ang bahi. Liwanag lang ang kandila o gaserta. Sa sulok ang kwarto may abuhan, dapugan. Sa tabing abuhan, may nakapong matandang babi, lola. Nang tumingala siya sa amin, muntik na ako mapasigaw. Ang bibig niya ay punong dugo. Ang MGA ngipin ay maitim, at may tumutulong pulang likido sa gilid ng labi. Sa tutuling, nagngangangao ng mamamasya, pero hindi alam ni Lucas. Oh my God! She eats people. Diyos keo. Kumakain siyang tao. Bulong ni Lucas. Ngumiti sa amin ang lola. Ang ngiting iyon, sa paningin keo, ay ang pinakanakakatakot na ngiti sa mundo. Nagsalin siyang likido mula sa maitim na takuri papunta sa MGA mangkok o tasa na gawa sa baw. Ang kulay ay maitim na pula, dark red. Parang kulay panis na dugo. Ang amoy ay matapang din. Inilapag ng tatlong lalaki ang MGA mangkok sa harap namin. Inom. Drink. Sabi nila sa tunong nag-utos. Hinawakan ni Ken ang mangkok. Mainit. Huwag mong inumin, Ken. Pigil keo. Lason yan, poson. O kaya droga. Pag inom natin yan, makakalimot tayo. Pagising natin wala na tayong kidney. Diling-iling si Jenny. No. No drink. Kumunot ang noong lola. Sa pilitan niyang itinapat ang mangkok sa labi keo. Itikom keo ang bibig keo. Mamate man hindi ako dinom. Hindi na nila kami pinilit. Pinaupo nila kami sa isang sulok ng kwarto. MS lumakas ang huni ng hangin sa labas. Ang temperatura ay malapit ng ma-freezing point. Kaming tatlo ay makakayakap na nanginginig. Gutom, takot, at giniginaw. Gusto keo ng umuwi. Umiiyak si Jenny. Mama, tulungan mo ako. Idinilat keo ang mata keo at nagmasid. Ang pamilyang alimaw ay nakaupo sa paligid ng abuhan. Anong ginagawa nila? May kinukuha sila mula sa likod bahi. MGA kumot, blankets. Makakapal na lumang kumot. Kupas na ang MGA kulay. Babalutin na ba nila tayo para iluto? Naisip keo. Pero, lumapit ang isang lalaki sa amin. Inilatag niya ang MGA kumot sa ibabaw namin at kinumutan kami. ISA. 2. 3. Medyo may amoy ang MGA kumot, amoy luma o bawl, pero
Aja na dumaloy ang init sa katawan ko. Natulala ako. What? Tapos alam niyo ba ang ginawa nila? Ang buong pamilya nila, kasama ang lula, ay natulog nang nakakuyom sa tabing abuhan. Wala na silang kumot. Ang lahat ang kumot nila. Ibinigay na ba nila sa amin? Matutulog na ling ba sila gamit ang init ng apoy? Guys! Bulong ni Ken. Ang MGA kidnapper ba? Kinukumutan ang MGA hostag nila? Napahawa ako nang mahipit sa kumot. May mali yata sa hinala ko. Sa gitnang takot ko. May hiya na nagsisimulang pumasok. Pero hindi ko pa kayang aminin. Napapanggap ling siguro sila. Papatanyin din tayo bukas. Pumiki ako, pero hindi ko may tatanggi ang init ng kumot na ito. Tilawg. Tilawg. Ang tilawg manok ang humilan sa aki mula sa panaginip. Idinilat ko ang mata ko. Masakit pa rin ang ulo ko. Ang una kong napansin ay liwanan. Ang madilim-it na nakakatakot na bahi kagabi, ngayon ay kumikinang sa ginto sa ilalim sikat ng araw sa umaga. Ang sinagong araw ay tumatagos sa dingding na sa waliit sumasayaw kasamang alikabok. Pangalawa kong napansin ay amoy. Ang bango. Amoy gininisang bawang. Amoy tinustang mani o kap. Amoy mainit na sabaw. Kumulo ang tiyan ko. Tulog pa sina Ken at Jenny sa tabi ko. Inalis ko ang kumot at bumangon. Tahimi akong sumilip sa kusina. Ang lulang inakala kong aswang kagabi. Nakaupo siya sa tabing abuhan at abala. Wala ng dugo, katas nganga, sa mukha niya tulad kagabi. Siguro nagilamos na. Napapakulo siyang noodles, o mami, sa kaldero. Sa tabi. Nandun pa rin ang MGA mangkok na inakala naming lason kagabi. Nilapitan ko. Ang laman umangko ay pirasong luya, ginger, at pira-pirasong asuka na pula, o pulot garis miring panutsa. Oh my God! Napetipo ako sano. Hindi ito lason. Hindi ito dugo. Ito ay salabat, gingati. Ang iniinom sa bukid kapag giniginaw. Pinainom nila kami dahil nag-alala sila makasakit kami sa lamig. Kami ling ang tumanggi at nag-isip na lason ito. Tok. Tok. Narinig ko ang tunog mula sa silong, bahi kaya sumilip ako sa bintana. Yung tatlong lalaking may itak na humabol sa aming kagabi. Alam niyo ba ang ginagawa nila ngayon? Nagsisiba silang kahoy. At ang ISA. Nilalabhan ang maputi kong Nike shoes. Isinabit niya ang sapatos sa sanga, kahoy para patujuin sa araw. Natulala ako. Ang kidnapper ba? Naglalabang sapatos ang husta? Gising na ba kayo MGA anak? Nakita ako ni Lola at ngumiti. Nagsalita siya sa Tagalog o dialekto, pero malambing ang tono. Ginising niya rin sina Ken at Jenny. Nagulat ang dalawa. Ano? Papatanyin na ba nila tayo? Tanong ni Jenny. Hindi Jenny. Napabuntong hininga ako. Papakainin nila tayong almusal. Dumating sa harap namin ang tatlong mangkok. Mami, o lumi garis miring batchoy. Puting noodles, may sabaw manok, bawang, dahon sibuyas, at itlog. Umuso pa sa init. Humigop akong sabaw. Ang init ay dumaloy mula lalamunan papunta sa puso. Wow! Sabi ni Ken.
Ito ang pinakamasarap na natikman ko. Kaming tatlo ay kumain nang hindi na umaangat ang ulo. Sobrang gutom eh. Pakakain, nalalaki o ang walit ko. Yung walit ko. Tumakbo ako sa sala. Ang walit at iPhone 15 na inihagis ko sa takot kagabi. Nandun pa rin sa sahig. Hindi man ling ginatlaw. Hindi nila kinuha. Hindi man ling binuksan. Kahit may $5,000 o malaking halagang piso sa walit ko, hindi sila interesado. Ang inalala nila ay, kung buso ba kami, kung mainit ba ang tulog namin. Kinuha ko ang cellphone. Binuksan ang gallery. Yung dilo-video na kinuha ko sa Buda kahapon. Yung video na nagsasabing ang bansang ito ay impyerno. Bulok ang bus. Tiningnan ko ang sarili ko sa video at nandiri ako. Sino ba ako? Naka-brand name. Minamata ang MGA tao. Pero ang ugali ko ay hindi hama na MS mababakisi sa MGA taong ito sa gubat. Delete. Binura ko ang video. Binura ko ang lahat ng draft sa TikTok na nanlalait sa Pilipinas o sa lugar na iyon. Sorry. Bulong ko. Hindi ko alam kung kanino ko sinasabi. Sa bansang ito ba? Sa pamilyang ito ba? O sa sarili kong konsensya? Ayos na ang sasakyan. Car okay. Narinig ang sigaw ng driver mula sa baba. Kailangan na naming umalis. Inihati kaming MGA lalaking may-aring bahay hanggang sa kalsada. Ngayong umaga kiuling nakita na ang lugar na kinaroroonan namin ay parang paraiso. Kabundukan, marahil Cordillera o Bukidnon. Sa MGA Burol ay may taniman gulay o sa MGA Punong Pino. Ang CO Silos ay nakadapo sa lamba sa ibaba. Ang sariwang hangin ay iba sa hangin sa siyudad. Tumatagos hanggang Baga. Beautiful. Inilabas ni Jenny ang phone 8 kumuhang litrato. Sa pagkakataong ito, hindi na siya takot. Lumapit siya kay Lola at nakipag-selfie. Nahihiyang ngumiti si Lola. Pula pa rin ang ngipin niya dahil sa nganga. Pero ngayon, ang pulang iyon ay hindi na nakakatakot. Kulay iyon katapatan at simpleng buhi. Photo send me? Send ko sa'yo photo? Hindi pwedeng itanong. Wala silang smartphone. Walang Facebook. Ang mayroon sila ay tunay na buhi. Kami, nabubuhi para sa likes sa screen ng cellphone. Sila, nabubuhi para tulungan ang ISAT-ISA. Kalabit sa akin ng isang manong. May dala siyang bayong o sako. Take. Kunin mo. Binuksan ko. Malalaking abukado o sayot garis miring gulay. 8 cup o sa. 4 mata. Giz mata. Para sa nani. Bigay mo sa nani mo. Sabi niya sa putol-putol na ingles. Naluha ako. Pinakain nila kami. Pinatulog. Ngayon may pabaon pa. Ano ang igaganti ko? Narinig na ang pag-andarong bus. Trum. Nagsisakayan na ang MGA pasahero. Kumuha akong $200 o malaking halagang piso sa walid. Lola. Salamat po. Kunin niyo po ito. Thank you. Please take this. Sinubukan kong ilagay ang pera sa kami ni Lola. Ayan na inyurong ni Lola ang kami niya. Umiling siya. Medyo sumeryoso ang muka.
No money. Friends help friends. No money. Hindi kailangan ng pera. Makakaibigan na tutulungan. Walang pra-pra. Ngumiti rin ang manong sa tabi tinapi ang balikat kiyo. CJ. Ingat kayo. Balik kayo ha. Go. Go safe. Come back again. Napilitan akong ibalik ang pera. May MGA bagi pala sa mundo na hindi nabibiling pera. Sumakay na kami sa bus. Pasingin ko sa bintana. Kumakawi ang pamilyang iyon. Ang MGA suot nila ay humahangin. Sa likod nila ay ang asul na kabundukan. Goodbye. Kumakawi si Jenny habang umiiyak. Si Ken naman ay nakayuko at malalim ang initsep. Inilabas ko ulit ang cellphone. Para gumawa bagong video. Hey guys. Lucas here. Lahat ang sinabi ko kahapon, mali. Ang bulok na bus na ito ang nadala sa akin sa ISA sa pinakamagandang lugar sa mundo. Walang 5-star hotel dito. Pero may MGA taong may 5-star na puso. Philippines. I am sorry I judged you. You are beautiful. Dumaan ang bus sa ibabawang burol. Nawala sa paningin ang maliti na baryo. Pero ang alaalang gabing iyon ay mananatili sa buong buhay ko. Hindi kami naligaw. Nahanap namin ang Diaan Pawi sa tunay na tahanan.